Lahat tumahimik! Bakit ka sumisigaw? Nag-aalis lang ako ng kaliskis ng isda. Legal na negosyo ito. Anong batas ang nilabag ko? Tatanungin kita. Noong isang araw, may iniligtas ka bang lalaki? Tulungan mo ako. Ang laking kasalanan. Buti na lang nakasalubong mo ako, kundi mamamatay ka sa lamig dito. Nasugatan ng puno. Bawian tayo ng buhay. Lahat, hanapin ninyo siya. Opo, Ginoo. Oo, iniligtas ko siya. Ano ngayon? Ano? Bibigyan mo ba ako ng pabuya o banner? Iabot mo ang iyong kamay. Asawa, asawa, asawa ko, asawa, asawa ko. Gumising ang lalaking ito na sumisigaw. Ikaw ba ang asawa niya? Sinira niya 3 mesa at 2 upuan. Kung gusto mo siyang kunin, kailangan mong magbayad ng kompensasyon. $50. 50 dolyar? Ninanakawan mo ako. Biyuda ako na may anak. Halos hindi ko kayang sustentuhan ang sarili ko. Ngayon, kailangan ko pang pakainin ang isang palamunin. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko siya kilala. Oy, oy, Asawa, saan ka pupunta? Mukhang malas lang talaga ako. Ang 50 dolyar na ito, ilalagay sa utang mo. Simula ngayon, araw-araw maghuhukay ka at mag-aakyat ng dumi para sa akin. Kung laktawan mo ang isang araw, papaluin kita. Dadalhin ko ang lalaking ito sa bahay. habang bata at malakas siya, magkaroon ka ng isang malaki at matabang anak na lalaki. Kapag tumanda ka na, may sasandalan ka. Magkaroon ng malaki at matabang anak na lalaki. Magkaroon ng malaki at matabang anak na lalaki. Magkaroon ng malaki at matabang anak na lalaki. Kiesi, kapag nanganak ka, tandaan mong anyayahan kami sa piyesta ng 1 buwan. Oh, tama yan. Sige, lumayas kayo dito. Kung magkakaroon ako ng matabang anak o hindi, ay wala sa inyong pakialam. Nakikialam lang kayo ng walang dahilan. Lahat, maghiwa-hiwalay. Umalis. Asawa, tingnan mo, naipit ako sa puno. Para kang impyerno. Ang tanging bagay na magkakapareho kayo ay pareho kayong may bibig. Kung patuloy kang mag-iingay sa akin, ibebenta kita sa magkakatay para katayin ka tulad ng baboy. Umalis ka. Dasu, Erzu, bumalik na ang nanay nyo. Itong tanga simula ngayon ay ang tatay nyo. Ang mga anak ng puta ay gusto lang ang aking bakuran. Sinusubukan akong paalisin sa baryo. Ha! Dapat silang tumingin sa kanilang sarili para paalisin ako sa ibabaw ng patay kong katawan. Itong dalawa, sina Dazhu at Erzhu, sila ay mga mahihirap na bata. Kung aalagaan ko sila, ang mga taga-baryo ay walang paraan upang pakialaman ako. Bakit ako nagsasabi sa isang tanga ng lahat ng ito? Mga bata, protektahan ko. Kung sino man ang mang-api sa kanila, pababagsakin ko sila. Ikaw? Mas mabuting ayusin mo muna ang sarili mong ulo bago ka magsalita. Maganda ang asawa. Dazhu, Erzhu, dalhin ang tatay niyo sa bukid. Ilayo mo siya sa paningin ko. Sige, tara na. Bakit ang mukha ng asawa mayroong birthmark na iyon? Si nanay ay mayroon na noon pa nung siya ay ipinanganak. Patuloy itong lumalaki, lumalala. Baka magkaroon siya ng permanenteng paralysis sa mukha. Kailangang kumita ng pera para gamutin ang asawa.
Sinong maliit na bastardo? Pinalaki ng isang siraulo, isang tanga at isang baliw. Ulitin mo yan, subukan mo. Kayo ay isang pamilya lang ng mga tanga. Mag-sorry ka. Pasensya na. Wow, itong hubad na lalaki. Walang hiya ka. Ano akala mo ito, bahay aliwan? Maghubad ka sa liwanag ng araw. Akala mo walang makakakita. Wala ka naman maipapakita. Isuot mo na yan, ngayon. Mainit. Kapag naghubad ka, lumalamig. Mas mabuti ka na ba? Sukyuzi, bitawan mo. Ito ay pampublikong lupa. Ingatan mo ang reputasyon mo. Neo Aihua, tigil mo na ang pagsigaw. Naririnig kita. Kasalanan mo ito. Bakit hindi ka nagbihis? Mahal, natatakot ako. Ilang taon ka na? Takot ka pa rin sa kulog? Para kang 3 taong gulang. Matulog ka sa sarili mong kwarto. Hindi, sa asawa ko lang ako natutulog. Itong bagay na lagi mong dala. Hindi ito mukhang ordinaryo. May natatandaan ka ba tungkol dito? May utang yata ako sa iyo sa nakaraang buhay. Hulog lang yan, matulog ka na. Tulog na. Ayos lang. Dasu, Etsu, bilis. Nanay, ang mukha mo? Tanga ka. Sabihin mo, pinisil mo ba ang mukha ko kagabi? Ginawa mong ganito ang mukha ko. Hindi ako iyon. Pupunta ako kukuha ng doktor. Ah, bahala na. Ano bang silbi ng pera? Si Dasu natin kayang gamutin ang maliit na sakit na ito. Nanay, minsang sinabi ng guro, para sa paralysis ng muka, kailangan mong tusukin ang yifeng at dikang puntos. Iis lang. Tigilan mo yung pagtusok. Akala mo ba eksperimento mo ako? Paano kung masira mo yan? Nanay, baka gumaling ang mukha na ito sa ilang araw. Nanay, huwag. Hayaan mo lang natusukin ka ni Dazhu. Mabilis lang yan. Nanay, ang sakit na ito ay hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Kung ipagpaliban pa, ang pulang birthmark sa mukha mo ay kakalat na parang galamay sa buong katawan mo. Sa oras na yun, manghihina ka ng manghihina. Mahal, hindi masakit. Ihipan ko at gagaling. Umalis ka, huwag kang manggulo. Ito ay naipon para sa iyo. At gusto kong itago ang perang ito para mahanap ang kanyang pamilya. Nanay, palagi mong sinasabi hindi kami tunay mong mga anak. Pero pinahahalagahan mo pa rin kami. Ngayon naman ang pagkakataon namin na alagaan ka. Ang asawa ko ang pamilya ko, hindi ako aalis. Jade pendant, ipagbili ang jade pendant para sa pera. Ibebenta ang jade pendant? Ito ang pinakamahalaga mong ari-arian. Gusto mong isang laang jade pendant mo. Paano mo mahahanap ang pamilya mo noon? Ang tanga mo. Huwag kang umalis.
Itinangla ni tatay ang kanyang jade pendant at nakuha ang perang ito. Ang sakit ni nanay ay sa wakas magagamot na. Nagkapera ba si Sukyuji? Hawak ang napakaraming pera. Tiyak na si Dazu ang nagnakaw ng pera. Oo, siya ang nagnakaw. Nakuha ko ang pera. Magiging okay ang asawa ko. Walang hiya kang tao ka. Talagang nagnakaw ka ng pera. Kayo dalawa, pumasok at manatili doon. Pumunta ako para makita ang nangyayari. Sukyuji, may tapang kang gawin iyan? Na magnakaw ng pera at gumawa ng ganyang kahiya-hiya? Pero wala kang tapang na magpakita ng mukha mo? Ako si Sukyuji, malinis ang konsensya ko. Aling mata mo ang nakakita sa akin na nagnakaw. Nakita ko ito kaninang umaga. Ang Dazu mo, may hawak siyang makapal na salapi. Kung hindi iyon ninakaw, nakuha ba niya ito sa sarili niyang sikap? Tiyak na ikaw ang nag-utos sa Dazu mo na magnakaw. Si Dazu ay nagnakaw ng pera. Kailangan mo ng ebidensya kapag sinabi mo iyan. Nanay, hindi ako nagnakaw. Ipinangako ni tatay ang kanyang jade pendant para dito. Akala ko magagamit natin ang pera na iyon para gamutin ang iyong birthmark. Ebidensya? Ang ebidensya ay iyang tanga mong anak? Anong klase ba ang mahalagang jade pendant na kaya niyang hawakan? Sabi ko, ninakaw iyan. Ang pagnanakaw ay nangangahulugang mabali ang mga kamay at paa mo. Sa palagay ko, dahil wala kang maipakitang ebidensya ngayon, pupunitin ko yung masamang bibig mo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na magulo sa aking bakuran mula ngayon. Nakita ko siyang nagnakaw ng sarili kong mga mata. Ikaw ang kanyang ina, kaya malamang ay hindi mo siya naturuan ng tama. Kung babaliin natin ang buto, dapat sa iyo muna. Tama? Mga kabaryo, ano pang hinihintay ninyo? Hulihin siya. Oo. Nanay! Tigil. Huwag ninyong apihin ang asawa ko. Huwag kang mang-api sa asawa ko. Oh, ipinagtatanggol mo na siya ngayon? Kampi kayo. Kyuji, kung talagang hindi mo ninakaw, ibalik mo na lang ang pera. Oo, magkapit-bahay tayo dito. Huwag mong sirain ang pagkakasunduan. Naniniwala ako kay Dazu. Hindi siya nagnakaw. Tapos, bakit ako dapat humingi ng tawad? Ebidensya. Ebidensya. Ang ebidensya ay ang perang hawak ng Dazu mo. Umamin ka na lang na sinabi mong magnakaw si Dazu ng pera. Babaliin ko ang braso at binti mo. Lahat, tingnan ninyo at husgahan ninyo. Sinabi ni Sukyuji sa anak niya na magnakaw ng pera. Sabihin mo, sa ating nayon, paano nagkaroon ng ganyang kasuklam-suklam na tao? May lakas ng loob kang sabihin iyon. Ang masama mong bibig, nagkakalat ng chismis ng mas mabilis kaysa sa pag-utot mo. Para sa insidenteng ito, kung hindi ka hihingi ng tawad sa Dazu ko, pupuntahan ko ang kapitan para ayusin ito. Kapatid na Lin, nalaman ng mga tauhan natin ang jade na pendant ng pinuno ay mula sa nayong ito. Ang jade na pendant na ito ay simbolo na makapagmobili sa lahat ng tropa sa lungsod. Tiyak na itinago ng pinuno ito pansamantala rito. Tara na. Sino ang nasa problema? Si Sukyuji. Tiyak na dito tungkol sa pagnanakaw mo ng pera. Para arestuhin ka. Bitawan mo. Tanga. Huwag mo akong takutin. Hindi na siya matalino. Paano kung lalo siyang maging tanga dahil sa pagkabunggo? Pinuno. Komandante. Tinatawag niya komandante ang tangang iyon? Kyuji. Okay ka lang? Itong tanga, paano siya naging komandante? Kasama? Nagbibiro ka lang siguro, di ba? Eksakto siya ay ang malaking tanga na pinulot ni Sukyuji. Tama iyan. Yan dapat ang jade pendant ng komandante. Nakita niya ito. Pero, kasama, bakit duguan ang mukha mo? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ako, paano ko malalaman? Hindi man lang siya makayanan ng isang bugbog. Bahagyang dikit, nahulog siya. Sino ba ang nakakaalam kung nagpapanggap lang siya? Bukod pa, si Sukyuji ang nangudyok sa bata na magnakaw ng pera. Pumunta kami upang ipagtanggol ang katarungan. Hindi ako nagnakaw ng pera. Ang perang iyon, ang tatay ko isinangla ang kanyang jade pendant para pambayad sa paggamot ng nanay ko. Tama siya. Itong jade pendant. Nakita ko ito sa isang sanglaan.
kaya hindi siya nagnakaw ng anumang pera. Oh, Niu Ai Hua? Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ba't naninirang puri ka lang? Nakikipagbiruan lang ako kay QG. Biruan, may mga patakaran tayo dito. Ang maling pag-akusa sa isang kasama ay magbabawas ng iyong puntos sa trabaho. Kaya, una, magtatapon ka ng dumi sa kulungan ng baka sa loob ng 1 buwan at magbayad sa kanyang pamilya ng 30 yuan. Pagkatapos, tapos na ang usaping ito. Ako, ito. Kasama pakiusap. Palampasin mo ako ngayon. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Sukyuzi. Sa pagkakataong ito, mali ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ang pamilya ko talaga ay walang ganoong kalaking pera. Humingi ng tawad? Sa tingin mo sapat na ang simpleng paghingi ng tawad? 30 yuan. Wala kahit isang sentimo na kulang. Naglakas loob kang mang-istorbo sa akin, Sukyuji. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang iyong sariling kakayahan. Bibigyan kita ng panahon para kunin ang pera. Tara na. Iuwi mo ang tatay mo para sa paggamot. Dashu, bilisan mo at bendahi ang tatay mo. Sige. Erzu, pumunta ka sa kalan at dalhin mo ang lugaw na mais. Si. Dashu, tungkol sa araw na ito, huwag mo itong seryosohin. Kapag gumaling na ang mukha ni nanay, papatay ako ng maraming isda at mag-iipon para maipasok kayo ni Erzu sa paaralan. Nanay, bakit niya tayo bintang-bintang? At nag-aasta na parang siya ang tama? Dashu, pinigilan ka ni nanay ngayon dahil gusto kong maging matiyaga ka para sa kapayapaan. Pagkatapos, ako lang ang babae sa pamilyang ito. Ako lang ang hindi nakapag-alaga ng mabuti sa inyo, pero siya ay naglakas loob na tumanaw sa aking mga anak. Kahit kailangan kong isugal ang buhay ko, o protektahan ko kayo. Nanay, bakit mo nasabi yan? Kinuha mo kami ni Ersu at pinalaki mo kami. Sa puso ko, ikaw ang pinakamahusay na nanay. Naku, Nanay! Kasalanan niya ninyo ay sa pagpapagalit kay nanay. That's who? Tingnan mo si nanay ng mabilis. Sige. That's who? Si nanay ba ay nagkakaroon ng dati niyang problema ulit? Nanay, ito ay dating problema. Walang seryoso. Nanay, hintayin mo ako. Kukuha ako ng gamot mo. anong problema? Okay ka lang ba? Luke. Zeng. Ang pangalan ko, Sige, sige, tatandaan ko ang pangalan mo. Nanay, tingnan mo kung ano ang dinala ko. Dashu, paano ka nakabalik ng mabilis kasama ang gamot? Hoy, huwag mo na yang alalahanin. Ipinapangako ko, gagaling ka sa gamot na ito. Wala ka bang sakit? Nanay, magluluto ako ng gamot para sa'yo. Nanay, ito ang aking inihanda batay sa reseta na ibinigay sa akin ng aking master. Nagdagdag din ako ng iba pang mga halamang gamot. Tama yan, nanay. Inumin mo ng mabilis. Ngayon kailangan mo munang makuha ang iyong lakas. Dashu, ang pait ng gamot na ito. Sinusubukan mo bang pahirapan ang iyong ina? 3 mangkok na ang nainom ko. Sa susunod, kung paiinumin mo ako, ng ganyang kasamang gamot na tsino, papaluin kita ng sapatos ko. Nanay, 1 linggo lang. Gagaranti ako ang katawan mo ay magiging kasing ganda ng dati. Sa totoo lang, sa palagay ko, hindi naman masama ang maging pangit. Walang maglalakas loob namang api sa atin. mahal. Maganda. Bakit ka nag-iisip-isip sa umaga pa lang? Naging maganda ka.
Nawala ang nunal. Nawala ang nunal ko. Subukan mo. Tingnan mo kung gusto mo. Mangahas kang tumanggi, matutulog ka sa kubol ng kahoy ngayong gabi. Lahat ng luto ng asawa ko ay masarap. Ano ka? Tatay, kumain ka pa. Kumuha ng dagdag na nutrisyon. Tatay, nag-research ako tungkol sa sakit mo. Tungkol ito sa pagkain ng marami para lumakas ang katawan mo, para bumalik ang memorya mo. Kaya ganito pala ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Napakasarap. Tara, para ipagdiwang ang pagkawala ng birthmark. At si Jengning sa wakas ay naalala ang sarili niyang pangalan. Uy, QG, kumakain ka na? Oh, Tio Liu. Hindi ba ito si Niu Aihua? Anong pakay mo rito? Ikaw pa. Parang ahas na bumibisita sa manok sa bagong taon. May masamang balak ka, di ba? Hoy, QZ, ang mukha mo. Anong? Ayos naman. Buti na lang nawala ang taling. Ang QG natin ay talaga namang pinakamaganda sa baryo. QG, sa pagkakataong ito, dinala ko si Niu Aihua tungkol sa issue ng pagnanakaw ni Dazu ng pera. Na ninakaw ni Dazu ang pera. Niu Aihua, humingi ka ng tawad kay QZ ngayon din. Tungkol sa nangyari noon, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ngayon ka lang hihingi ng tawad? Nasaan ang paghingi mo ng tawad kanina? Pero, ngayon, alang-alang kay Tio Liu. Nag-aatubili akong patawarin ka. Mabuti. Dahil hindi ka nagalit, aalis na kami ngayon. Hindi na namin aabalahin ang pagkain mo. Si. Lintik, hindi ko inaasahan na si Su Kyuji ang babaeng iyon, na maging napakaswerte pala. Hindi lang siya may asawang maaasahan at masipag, ngayon pati ang taling sa mukha niya nawala. Ipapakita ko sa kanya ng malinaw. Bakit ka pa nakatayo dito pagkatapos maghugas? Matulog ka na. Sa tingin mo libre ang kuryente. Gabi na pero ang init pa rin. Nanay, tingnan mo ang nahuli ko. Nanay, bakit ang pula ng mukha mo? Ang init kasi. Sobrang init. Nanay, gumagabi na. Dapat matulog na kayo. Kuya, bakit mo ako hinahawakan? Hindi ko pa naipakita kay nanay. Nasaan ang insekto na nahuli ko? Paano kung ngayong gabi matulog ka sa kama ni Dazhu? Hindi ba ako pwedeng matulog sa kama ng asawa ko? Pinayagan mo ako dati. Wala akong pakialam, gusto kong matulog kasama ang asawa ko. Kalimutan mo na ang pagtulog. Sinasabi ko sa'yo, kung maglakas loob ka pang hawakan ako, hahampasin kita ng tsinelas ko. Sige, atubili kitang papayagan matulog sa akin ngayon. Hindi. Gusto kong matulog kasama ang asawa ko araw-araw. Lu Zhengning, gusto mo bang mapalo? Sige, tulog, tulog, tulog. Mula ngayon, sabay na tayong matutulog gabi-gabi. Parang unti-unting bumabalik ang alaala ko. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng oras na ito. Erzu, alam mo ang nanay mo. Ano ang pinakagusto niya? Mukhang walang gusto si nanay na talagang gusto niya. Basta kapaki-pakinabang, okay lang. Tulad ng mga enamel basin, bisikleta, at mga ganyan. Sige, alam ni tatay.
Paano ba ako kikita ng pera para bilhin ang gusto ng asawa ko? Jengning, ang galing ng timing. Pupunta ka rin sa bukid? Bukas ng gabi? Magpapalabas ng sine ang baryo sa giikanan. Gusto mo bang sumama sa akin? Hindi. Narinig ko na ang unang darating makakakuha ng libreng bisikleta. Talagang hindi ka sasama sa akin? Bisikleta, So, paano na? Natempt ka na ha? Sumama ka na lang sa akin. hindi. Ano ang iniisip mo? Ano ang iniisip ko? Ano pa kaya? Tungkol lang sa pagkuha ng bisikleta. Kung hindi, tuwing pumupunta ako sa palengke, napapagod ang aking mga matandang binti. Dashu at Erzhu magkakaroon ng mas madaling pagpunta sa paaralan. Gusto mo ng isa? Oo. Hindi lang gusto, talagang gusto ko. Kung makakakuha ka ng isa para sa akin, lulutuan kita ng adobo araw-araw. Kalimutan mo na. Ang aming pamilya wala kaming coupon para sa bisikleta, wala din kaming extra pera. Sabi mo hindi mo gusto. Pero gusto mo pa rin ng bisikleta. Bukas ako ang unang kukuha, sorpresahin ang asawa ko. Anong balita? Mahal, mag-aararo ako sa bukid ngayon. Matagal-tagal din akong hindi makakauwi. Para ngayon, si Jengning, malapit nang mababawi ang kanyang memorya. Hindi na siya bobo. Alam na niyang magtrabaho para sa pamilya. Oy, QC. Ah, Tio Liu. Anong dala mo rito ngayon? QC, sa ating baryo mamayang gabi, may libreng sine sa labas. Huwag kalimutang pumunta. At saka, narinig ko may darating na importanteng tao. Siguraduhin ikaw, mag-ayos ka. Para makita ng iba, ang masiglang diwa ng ating baryo. Sige, Tio. Pupunta ako. Ingat. Dashu, nakita mo ba ang tatay mo? Buong araw siyang nawala. Oh, kung hindi si Sukyuji, hinahanap si Jengning? Ano, nakita mo ba ang tatay ko? Tatay mo? Hindi naman siguro. Ang tatay mo, narito siyang nanonood ng sine kasama ako ngayon. Sukyuji, isang magtitinda ng isda tulad mo. Hindi karapat-dapat kay Jengning. Tanging isang maganda at edukado tulad ko, ang karapat-dapat sa tatay mo. Ilang taon ka nag-aral? Anong antas ng edukasyon ang meron ka? Kuya Jengning, alam ko na, manonood ka ng sine kasama ako. Umalma ka. Anong ginagawa mo rito? Kuya Jengning, siguradong nandito siya para manood ng sine kasama ako. Bitawan mo ang kuko mo. Saan ka humahawak? Ito ang tatay ko. Hindi mo maaaring kunin ang tatay ko. Hindi mo ba sinabi na mag-aararo ka sa bukid? Bakit ka nandito? Nakikipagkulitan kay Niu Aihua. Lu Zhengning, kailangan mong magpaliwanag ngayon. Mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi yan ang iniisip mo. Huwag mo akong hawakan. Akala mo gusto kong marinig ang paliwanag mo. Ipak mo ang mga gamit mo ngayon din. Kunin mo ang iyong munting kasintahan at lumayas ka rito. Akala ko may kaunting nararamdaman siya para sa akin. Pero sa huli, lahat iyon ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi ka tatay ko. Jengning, pumasok na rin tayo. Lumayo ka sa akin. Hindi ako pwede. Sabi ni nanay, nagkakaroon ako ng pantal kapag kumakain ako ng buto ng mirasol. Jiangwo, meron ka bang biskwit na peach? Bigyan mo lang ako ng 3 biskwit na peach. Sige, pupunta ako sa istante sa likod. Kukunin ko sila para sa iyo. Jiangwo. Magdagdag ng durog na buto ng melon sa peach cookies. Hindi tama yan. Ang mga taong manonood ng outdoor movie. Lahat sila ay taga ating baryo. Talagang hindi mo dapat gawin yan. Kung ilalagay mo ang durog na buto ng melon,
Iyon na ang perang ito. Hindi, kulang pa yan. ₱5 na buo. Sasali ka ba o hindi? Kung hindi, kalimutan na. Eto na. Salamat. Eto. Hmm. Ang outdoor movie ngayon ay dala para sa atin ni Kasamang Song. Ngayon, pasalamatan nating lahat si Kasamang Song. Bakit pamilyar siya? Kasamang Song hindi lang nagdala ng pelikula para manood, kundi naghanda rin ng bisikleta para sa unang taong dumating ngayong gabi. Tingnan natin kung sino talaga ang maswerteng tao na makakakuha nito. Ngayon, ia-anunsyo ito ni Kasamang Song. Nanay, hindi ba ito ang pinapangarap mo? Ang bisikleta? Pero noong dumating kami sa sinehan, marami ng tao. Sige, Lu Shengning, ang tapang mo. Kaya sinubukan mo lang makuha si New Ai Hua ang bisikleta na ito. Lahat para sa kapakanan ng iba. Sige, ang tapang mo talaga. Shengning, bakit ang bait mo sa akin? Nanay, kapag lumaki ako, bibilhan din kita ng bisikleta. Yung mga murang bagay na ganyan, ikaw na mismo mag-announce. May gagawin ako, kaya aalis na ako. Mukhang si Kuya Jengning wala rin dito. Uy, Kasamang Song! Ingat! Ngayon ay inaanunsyo ko ang nanalo ng bisikleta ngayong gabi ay si Lu Zhengning. Nanay, wag kang malungkot. Kapag lumaki ako, kung gusto mo lahat ng bisikleta sa mundo, kukunin ko lahat para sa iyo. Zhengning, kunin mo na ang premyo mo sa likod. Ngayon, manood na tayong lahat ng pelikula. Sukyuji, nakita mo yon? Ginawa ni Kuya Jengning lahat para pasayahin ako. Kaya maaga siyang pumunta sa sinehan para kunin ang bisikleta. Nanay, hindi ako makahinga ng maayos. Erzu, ano problema mo? Kumain ka ba ng sunflower seeds? Hindi, yung peach pastry lang na binili ni nanay ang kinain ko. Tara na, Erzu. Ihahatid kita sa bahay. Papatingnan ka kay Dazu. Uy, Sukyuji, sino ang nagsabing pwede kang umalis? Hindi mo ba alam? Hindi ka ba marunong tumahimik sa sinehan? Ang ingay mo. Iniisip mo ba bahay mo ito? Ito ay sinehan. Hindi ito lugar para sa isang tindera ng isda tulad mo. New Ai Hua, umalis ka sa daan ko. Isasama ko na si Erzu sa bahay ngayon. Isang batang may ina, pero walang ama. Isang bastardo. Mas mabuti pa siyang patay. Wala namang nagmamalasakit. New Ai Hua, binabalaan kita. Ang anak ko ay hindi bastardo. Hindi bastardo? Sabihin mo kung sino ang tatay niya. Akala mo ba dahil dinala mo si Jengning, pinatawag mo silang tatay? Mababago ba ang katotohanan sila'y mga bastardo? Bruha ka. Kung may sasabihin ka, sa akin mo sabihin. Pananakit sa bata, iyon lang kaya mo. Ulitin mo at sasampalin kita sa bibig mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Sabi mo nakita mo sila. Sino ba ang nakakaalam kung hindi ka nakipagtalik sa ibang lalaki at ipinanganak mo sila? Zhengning, eto na ang bisikleta. Tingnan mo. Sa bisikletang ito, ang paghingi ko ng tawad ngayong gabi, hindi na siya dapat magalit. Ay naku, sa sinehan, nag-aaway sina QG at New Ai Hua. Ano? Ano? Natahimik ka? Mula pa sa simula, ginagawa mong biktima ang sarili mo sa kanila. Sino ba ang nakakaalam kung anong mga daya ang ginamit mo para lokohin si Jengning? Sukyuji, wala ka bang hiya? Wala akong hiya. Ni hindi mo pa nga inaayos ang sarili mong problema at may kapal ka pang manira sa akin. Ngayon, sa harap ni Dazhu at Erzhu, ayoko nang makipagtalo sa iyo. Tara na. Oh, mukhang nakasagasa ako ng ugat ha. Gumamit ka ng ilang kahinala-hinalang paraan para makapasok sa kama ng kung sinong lalaki at nanganak ng dalawang itong mga sinta, di ba? Aba, hindi inaasahan na ang taong mukhang inosente ay napaka-promiscual sa likod ng mga saradong pinto. Dahil ba alam niyang itong open-air cinema ay may mga tao mula sa ilang baryo, naiinip at gusto ng lalaki? Liu Ai Hua, umalis ka sa daan ko. Matapang ka pa rin? Ngayon, tuturuan kita kung ano ang disiplina. Tara na. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Nanay, iligtas mo ako! Tulong! Liu Ai Hua,
Kung mangahas kang hihipuin ang kahit isang buhok sa ulo ng anak ko, hahabulin kita kahit bilang multo. Erzu, umalis ka. Erzu. Nanay, iligtas mo ako. Erzu. Nanay, hindi ako makahinga. Huwag kang mag-alala, ilalabas ka ni nanay, Niu Aihua, ikaw Sinta. Isang sinta lang ang ikinulong ko. Sukyuji, bakit ka galit na galit? Pagdadala ng mga bata sa sinehan para magulo. Ngayon, alam mo na mali ka. Ang makasama ang ganyang klaseng sinta, huminga ng iisang hangin. Kahit ako nararamdaman kong marumi ang hangin. Niu Aihua, ibigay mo sa akin ang susi. Sa akin mo ilabas, huwag mong pahirapan si Erzu. Oh, ang susi? Wala na. Walang makakapagligtas sa kanya ngayon. Nanay, sagipin mo ako. Erzu, huwag kang matakot. Nandito si nanay. Nanay, Isang sinta ang patay, ano naman? Mayroon ka namang isa pa, di ba? Hindi naman lahat sila patay. Tigil. Anong ginagawa mo? Erzu, nasa loob siya. Dahan-dahan. Erzu. Erzu, tiis ka lang. Huwag mong takutin si nanay. Ano ang gagawin ko kung may mangyari sa'yo? Erzu, anong problema? Allergic siya sa sunflower seeds. Dashu, marunong ka sa medisina, di ba? Gamutin mo si Erzu. nasa bahay ang mga acupuncture needles ko at malayo ang bahay mula rito. Natatakot ako. Hindi ko pa sila nakuha. Erju, baka hindi siya makayanan. Bisikleta. Erzu, Huwag kang mag-alala. May maliit na kwarto sa tabi ng sinehan na may bisikleta. Ikaw munang maghatid kay Erzu pauwi. Bilisan mo. Ganoon ba kalaki ang problema? Yung panganay, nagpapanggap lang. At yung bunso rin. sino ang tinatawagan mo? Kung maglakas loob ka pang magsalita ng mura, pupunitin ko yung madumi mong bibig. Jengning, tingnan mo. Ruha lang siya. Itong sampal ay interes lang. Ginulo mo ang anak ni Sukyuzi. Sisiguraduhin kong ang natitirang buhay mo ay hindi ka makakakain. Sukyuzi, pambihira, pinalo mo ako? Naniniwala ka ba na kaya kong lumpuhin ang buong pamilya mo? Huwag mong maliitin ang limitasyon ng isang ina. Kung maglakas loob ka pang mang-api kay Erzu, mayroon akong daang paraan para mamatay kang pangit. Hindi ka maglalakas loob. Tingnan mo lang. Shengning. Siya ang nagdala kay Erzu sa labas na sinehan at nag-ingay. Sinasabi ko lang sa kanila na tumahimik at huwag mangistorbo sa iba at sinaktan niya ako. Siya ang asawa ko. Kaya sasaktan mo rin ba ako? Jengning, paano kita sasaktan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dahil si Erzu ay kumain ng dinurog na buto ng sunflower at nagka-allergic reaction, kaya nagmamadali akong iuwi siya. Tumahimik ka. Si Jengning ang kausap ko. Sino ang nagpagsalita sa'yo? Bukod dito, sila ay kumakain ng peach cookies. Paanong may mga mumo ng sunflower seed sa loob? Paano mo nalaman na si Erzu ay kumakain ng peach cookies? Ang mga mumo ng sunflower seed sa peach cookies ni Erzu ikaw ang naglagay, hindi ba? Huwag mo akong sisihin. Walang ebidensya ako. Idedemanda kita ng defamation. Magpanggap ka. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Akala mo sapat na ang pagsasalita? Kahit hindi ko nakita, hindi ako naniniwala na walang ibang nakakita. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Ang pakialamero. Pakialamero. Punong barangay. May mga nakakita. Magsalita ka na at maaari pa nating ayusin. Kung Dadalahin ko ito sa administrasyon. alam mo kung ano ang magiging resulta. Sinuhulan niya ako para maglagay ng dinurog na buto ng melon sa peach pastry. Niu Aihua, Muntik mo nang saktan si San Erzu. bilisan mo at humingi ng tawad kay Jengning at Kyuji. At ikaw, anong lakas ng loob mong gawin iyon? Sa tingin ko, bilang isang tindero, dapat kang mag-resign. Kapitan! Huwag! Pakiusap! Chengning. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinadyang saktan si San Erzu. Naniniwala ka sa akin? Diba? Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Ninakaw mo ang lalaki ko sa harapan ko. Hindi ka karapat-dapat. Kung may ginawa kang mali, kailangan mong humingi ng tawad. Pasensya na. Mula ngayon, tigilan mo na ang panggugulo sa pamilya namin. Shengning, medyo nag-aalala pa rin ako kay Erzu. Tara na. Umuwi na tayo. Erzu, ayos ka lang ba? Natakot ako. Erzu, ano ang pakiramdam mo ngayon? Binigyan ako ni Jengning ng gamot. Mas mabuti na ako ngayon. Mabuti naman at okay ka.
Halika dito. Lu Jingning. Kung hindi naging okay si Erzu ngayon, pinagbalatan sana kita ng buhay. Kung hindi dahil sa iyo, na humahabol sa New Ai Hua na iyan, hindi sana nagdusa si Erzu ng ganito. Sa ibang kama ako matutulog. Lu Jingning, manatili ka dito ngayon, at alagaan si Erzu. Tatay, mukhang galit na galit si nanay ngayon. Ayos lang. Ayusin ni tatay iyon. Dito ka lang at bantayan si Erzu. Tawagan mo ako kung may mangyari. Lu Jingning, wala kang puso. Akala mo ba sapat na ang sirang bisikleta para iwasan ako? Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede. Pa, kahit bundok ng ginto at pilak, hindi kita mapapatawad. Pero, ang bisikleta ay hindi ko tatanggihan. Pero bakit itong bisikleta? Posible kaya na pumunta si Lu Jingning sa sinehan para lang nakawin ang bisikleta sa akin. Pero ang bisikletang ito, hindi ba para kay New Ai Hua iyon? Ang tanga ko, sa pagtitiwala ko lang sa isang panig na kwento ni New Ai Hua at nagmadaling humusga sa kanya. Su QZ, ang utak mo ay dapat luto na sa paglilinis ng isda. Mahal, naginip. Mas magiging mainit tayo kung magkasama. Hiwalay. Hiwalay na kama. Kailangan. Mahal, galit ka ba sa akin? Sino bang nagsabi sa iyo na magsinungaling sa akin? Sabi mo magbubungkal ka ng bukid, pero sumniyak ka para manood ng sine, kasama si New Ai Hua. Mahal, nagsiselos ka ba? Selos? Si Sukyuji. Nagsiselos? Walang paraan. Natatakot ako. Ang reputasyon ko sa baryo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang lalaking dinala ko. Kung lumabas ang balita na ang aking lalaki ay kasama ang ibang babae ng napakalapit, saan ko ilalagay ang aking mukha? Hindi ko balak samahan si New Ai Hua sa sine. Nagsinungaling ako sa iyo tungkol sa pagbubungkal dahil iniisip ko pagkatapos kong makuha ang bisikleta, sorpresahin kita. Kung hindi, hindi ba sayang kung mag-asa ka? Talaga? Talaga. Kailangan mong maniwala sa akin. Kaya pinapatawad na kita. Akala ko kasama mo si New Ai Hua. Si New Ai Hua at ako walang anuman. Sa puso ko ikaw lang. Ang kanyang mga mata ay tapat. Mukhang siya at si New Ai Hua talagang walang anuman. Nag-overthink ako. Kaya, pwede ba tayong ngayong gabi matulog ng magkasama? Gusto mo matulog ng magkasama? Kung gayon, ayusin mo ang account ng mga nakaraang araw sa akin ng maayos. Isipin mo, ilang araw hindi ka na pumunta sa bukid para magbungkal. Hindi kita pinapakain ng libre. Sige, pupunta ako sa bukid bukas. Uy. Tumingin sa kanya ngayon, parang, talagang gusto niya ako. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Anong gagawin mo? Gawin ang dapat gawin ng asawa. Ikaw. May nararamdaman ka ba para sa akin? Sabihin mo sa akin, may kaunti ba, kahit na kaunti lang? Ako. Gabi na. Matulog na tayo. Hanggat nasa tabi kita, mapapaibig kita sa akin. Ang mga pagkaing ito ay ang aking paghingi ng tawad sa kanya. Bakit maaga kang umuwi ngayon? Namiss kita, kaya tinapos ko ang trabaho ko at nagmamadaling umuwi. Tingnan mo ang espesyal kong inihanda para sa iyo. Ang galing ng asawa ko. Kyuji. Nasa bahay ba ang asawa mo? Ang kulit ng lalaking ito. Tiyak na sinadya niya iyon. Kyuji, dumating ang pamilya ni Jingning para makita siya. Ikaw ba ang kapatid ni Jingning? Ang ganda mo. Ate? Makinig ka. Ako, ang kasintahan ni Jingning.
Jengning, wala kang alam kung gaano kahirap akong maghanap sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, nakatira ka sa lugar na ganito. Kasamang Song. Iba ang lalaki at babae. Pakiusap, kumilos ka ng maayos. Huwag mo akong tawaging tatay, kuya. Si mama lang ang pwedeng tumawag. Tatay? Jengning, 2 buwan ka lang nawala saan galing ang barang ito. Alam mo ba kung gaano ko nag-aalala ang pamilya sa'yo? At dito ka naglalaro ng bahay-bahayan. Wala kang pakialam sa mga gawain ko. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ito ang asawa ko. Tsukioji. Kung hindi ako ang bahala sa'yo, sino pa? Jengning, kahit gusto mong magsinungaling, maghanap ka ng taong paniniwalaan ko siya. Isang taga-probinsya. Taga-probinsya. Sa tingin ko mas malala ka pa sa taga-probinsya. Nasa itaas ang mga mata mo. Hindi ka welcome dito. Huwag mong pag-usapan ng nanay ko. Ang nanay ko ang pinakamagandang babae sa baryo. Ano ka ba? Tatay, di ba? Tama ang anak ko. Jengning, nakalimutan mo na ba? Ikaw at ako ang nakatakdang magpakasal. Paano mo magugustuhan ng isang babae na hamak? Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Ang engagement natin ay palaging sarili mong akala. Pagkatapos, hahayaan kong buong dangal. Ipasok si QZ sa pamilya Lu bilang asawa ko. Mahal. Kain tayo. Si Kasamang Song, kung hindi mo iniisip ang luto ko, halika at subukan. Mahal. Kumain pa. Masarap. Narinig kong byuda ka. Kanina, natagpuan mo si Jengning. Di ba dahil desperado ka sa lalaki, kaya mo siya dinala sa bahay? Gusto mong tikman? Ito ay mas masarap kaysa sa iyong masasakit na salita. Mas malasa. Kung gusto mong kumain, sabihin mo lang. Huwag kang makialam. Sino ka? Masyado kang nakikialam. Kung wala ng iba, umalis ka na. Jengning, bukas ang piging ng pamilya Song. Narito ang imbitasyon. Espesyal kong dinala para sa iyo. Nagkataon na bukas ay kaarawan ng iyong ama, Jiao Jiao. Narinig ko na hanap mo na ang kinaroroonan ng iyong Jengning. Ano ang ipapadala? Narinig ko si Jengning ay nasa bahay ng isang byuda at hindi pa umuuwi at nag-asawa pa. Jiao Jiao, ano naman kung nag-asawa siya? Pwede pa nating paghiwalayin sila. Nanay, ano ang plano mo? Huwag kang mag-alala. Basta, maihatid mo ang imbitasyon. Kung ayaw mong pumunta, hindi rin ako pupunta. Sige, pumunta tayo at magsaya. Si Erzu ay gusto ring maglaro. Sukyuji, ikaw, babayaran mo ito sa piging. Nanay, maganda ang damit na ito. Saan mo natutunan maging ganyan kaastig? Hoy, punong barangay. Ano ito ha? Anong ginagawa mo? QZ, ang dalawang ito ang iniimbitahan ng bawat dalaga sa nayon para sa kanyang kasal. Hayaan mong bihisan ka ng 2 tiyanang maganda. Magpahanga ka sa kanila. Ito si Jengning, na nagpasabi sa akin na dalhin ito para sa iyo. May puso ka, bata. QG, ang ganda mo naman. Nanay, para kang diwata. Nanay, ang ganda mo ngayong araw, para kang diwata galing sa langit. Sobrang ganda, parang bawal. Gusto talaga kitang ikulong sa bahay. Kung alam ko lang na bibihisan mo ako ng napakaganda, hindi ako magtatampo sa'yo. Ikaw ang bumili ng damit na ito, di ba? Siguradong mahal ito. Walang presyong masyadong mataas. Para sa asawa ko, sakto na sakto ito. Nanay, ngayon mas maganda ka kaysa sa anumang diwata sa langit. Kung gayon, diwata, bibigyan mo ba ako ng karangalan? Nasamahan ako sa party? Yan ang 2 buwang nawawala, si Chief Lu Jengning. Ang ganda ng asawa at anak niya. Sadyang bagay na bagay sila. Sino bang nakakaalam kung saang sulok siya gumapang, isang byuda sa probinsya? At akala niya, karapat-dapat siyang tumabi kay Jengning. Ako lang, si Song, Jiao, Jiao. Ang karapat-dapat kay Jengning. Akala namin ang posisyon ng binibining Lu ay para na kay Jiao Jiao. Sino bang mag-aakala na may sisingit na byuda galing probinsya? Nanay, ang mga lalaki nagsasawa rin. Kapag nawala na ang bago, mapapansin ni Jengning na ako lang ang makakaya niyang maging pinakamahusay at suportadong asawa. QZ, dito ka muna sandali. Hahanapin ko ang mga dating nasasakupan ko.
sapatos ko. Mga bago ko lang itong sapatos. Pasensya na sa nangyari. Pero kung napaka-precious ng sapatos mo, bakit di mo na lang ilagay sa altar? Isuot mo pa, para matapakan. Bakit di ka tumingin sa dinadaanan mo? Sa napakahalagang araw na ito, natapakan mo ang sapatos ko at nadumihan. Sa tingin ko ikaw ang sumpitera. Ikaw mismo ang sumalubong sa akin, at ngayon sinisisi mo ako. Nagdadahilan ka pa. Hulihin siya. Sino ang may lakas ng loob? Hindi ka naniniwala sa akin. Puputulin ko ang mga paa mo. Sino ka ba sa tingin mo? Isang tulad mo, isang hamak na umakyat sa mataas na lipunan. Akala mo ba na si Jengning ay kasama mo, makukuha mo ang lahat? Ito ba ang dahilan kung bakit nang aapi ka sa iba? Ikaw na walang hiyang balo. Ikaw ba ang asawa ni Jengning? Malaking pagkakaiba iyon dahil hindi ka ang opisyal na Mrs. Lu. Kaya ngayon, lumuhod ka at pakintabin ang aking sapatos ngayon. Pakintabin ang sapatos mo. Sa tingin mo karapat-dapat ka doon? Ikaw na kawawang talunan. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga sapatos na ito? Hindi mo kayang bilhin kahit isang taon mong sahod. Natapakan mo ang sapatos ko at nadumihan. Dapat kang lumuhod. Punasan mo ng malinis. Woof! Gusto mo akong lumuhod para sa iyo? Yang mga mumurahing sapatos mo. Itago mo, ikaw na ang maglinis. Hindi ka luluhod? Sige. Kung gayon, kayong lahat ay lumuhod para sa kanya. Pakawalan mo ako. Buwisit ka! Lumuhod at humingi ng tawad kay kasamang Song ngayon. Tigilan mo na ang pagpupumiglas. Manatili kang nakaluhod. Ang pagluhod para linisin ang aking sapatos ay iyong karangalan. Pakawalan mo ako. Mukhang asawa ko iyan. Mukhang hipag nga iyan. Tingnan natin. Ang dumi ng basura tulad mo na tumapak sa akin. Pakiramdam ko, sobrang dumi ko. Nako, nakakadiri. Kasamang Song. Na si Sukiezi ay naglakas loob na tratuhin ka ng ganito, hindi mo siya dapat pakawalan. Tama. Kailangan niyang matikman ang nararapat sa kanya. Ipakita sa kanya na ito ay party ng pamilya Song. Oo, Sukyuji, naglakas loob kang tumapak sa sapatos ko? Hindi kita pakakawalan. Hoy, nasaan ang relo ko? Patek Felipe iyon. Paano nawala? Hindi mo mahanap. Baka naman, ninakaw niya? Oo, Ma'am Song. Nakatayo ka sa tabi niya buong oras? Sa tingin ko siya ang nagnakaw nito. Ang kapal naman niyang nakawin ang relo ni Ma'am Song. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Huwag mo nang subukang alamin kung anong uri ng tao ang nasa party na ito. Ang lakas ng loob mo na nakawin mula sa akin. Talagang minaliit kita. Ang relo, bakit hindi mo sabihin na pupunitin ko ang mukha mo? Sa galing mong magsinungaling ng walang hiya, sayang, at hindi ka naging mang-aawit ng opera. Bitawan mo ako. Nagpapanggap ka pa. Bilisan mo at ibalik ang relo ni Ma'am Song. Sa kanya ngayon din. Anong ginagawa mo? Shengning. Nag-iisip lang akong pumunta para makilala si QG. Kung maglakas loob kang magsabi tungkol sa nangyari. Sa tingin ko hindi mo gusto na masaktan ng anak mo, di ba? Huwag mo akong bigyan ng pekeng iyak. Para sa mga bata. Hindi ko sasabihin sa kanya. Okay ka lang? Jengning, natutuwa akong makakarating ka sa party ko. Hindi kita gusto. Ikaw ang masamang tao na bubuli sa nanay ko. Subukan mo. Ang mga mung bean cake mula sa kanilang handaan sa hapunan ay ginawa ng mga inapo ng isang imperial na chef.
Sa tabi ni Jengning, aking lang ang maaaring tumayo. Sukyuji, ngayong gabi, magtitiyak akong mauunawaan mo kung sino ang tunay na karapat-dapat na tumabi sa kanya. Mayroon akong dapat asikasuhin, dalhin sina Dazhu at Erzu para magsaya sa handaan. Hintayin niyo akong bumalik at sunduin kayo. Salamat sa lahat sa pagdalo sa piging ng Pamilya Song. Isang espesyal na pasasalamat ay para kay. Aking kaibigan noong bata, Lu Jengning. Kaya siya at si Chief Lu ay magkakilala mula pagkabata. Mas maaasahan niyan kaysa sa taong kakilala mo lang 1 o 2 buwan ang nakalipas. Mas maaasahan. Mukhang narito rin ngayong gabi ang asawa ni Jengning. Isipin mo, si Jengning na ayaw mag-asawa ay pumili na magkaroon ng biglaang kasal. Mukhang si Miss Su ay may espesyal na bagay sa kanya. Nagtataka ako kung si Miss Su ay maaaring gumamit ng mga instrumentong ito upang tumugtog ng isang piraso para sa amin. Kaya iyon pala ang tungkol dito. Pinaglalaruan mo ako. Miss Su, hindi ka natatakot, diba? Ang piano na ito ay 100 taong gulang na Steinway. Ang ibigay ito sa isang tao na hindi marunong tumugtog ng piano ay napakalaking kahihiyan. Eksakto. Hindi mo basta-basta masisira ito ng ganoon. Ang nanay ko ay maraming kamangha-manghang bagay. Marunong siyang magluto, magtanim ng gulay, at maglinis ng isda. Siya ay kahanga-hanga. Paumanhin, kasamang Su, kaya hindi mo alam kung paano tumugtog ng mga instrumentong ito? Kung gayon, hindi ba ako nagpapahirap sa iyo? Pero sa kabilang banda, pagkatapos ng lahat, nakatira ka sa probinsya. Hindi alam ang mga mamahaling instrumentong ito. Iyon ay naiintindihan. Paano naging asawa ni Chief Lu, ang isang mangingisda mula sa probinsya? Dazhu, Erzu, gusto ninyong makita si nanay na mag-perform para sa inyo. Oo, si nanay ang pinakamahusay. Talagang hindi ko alam kung paano tugtugin ang piano na ito. Pero kaya ko itong patugtugin ng husto, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Para marinig ang pagtatanghal ni Comrade Su, ay karangalan ko. Hoy, hindi masama. Ang asawa ko ay laging nakakagulat sa akin. Noong una, gusto ko na ipahiya itong taga-probinsya, pero hindi ko inakala na siya ang mananakaw ng palabas. Mahal, ngayon. Napakaganda mo. Kasamang Su, tulad ng sinabi ni Kasamang Song, napakatalino mo. Lahat ay pasalamat kay Kasamang Song sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ipakita ang aking talento. Hindi ko alam na may ganitong bahagi ang aking asawa. Sandali pa lang siyang lumabas at ninanakaw na niya ang palabas. Mas marami ka ng karibal na ibinigay sa akin. Ang iyong kababata ay mainit na nag-imbita sa akin. Kaya kailangan kong sumabay. Anong kababata? Si Kasamang Song ay nagsabi lang na siya ay iyong kababata. Ano? Nagsiselos ba ang aking asawa? Selos? Para lang sa akin, bulag ang ilang tao. Siya ba ay karapat-dapat maging kaibigan mo noong bata? Sa pinakamaganda, isang pangit na kaibigan noong bata. Si tatay ay pwedeng magmahal lang kay nanay. Lahat. Ako, si Lu Zhengning, ay may 3 kayamanan. Una ay ang aking asawa, si Sukyuzi. Pangalawa ay ang aking 2 anak na lalaki. Tungkol naman sa tinatawag na kaibigan noong bata na sinasabi ng iba, iyon ay kathang isip lamang niya. Naririnig mo ba iyan? Ang lalaking ito ay akin. Kung maglalakas loob ka pang isipin siya, sasampalin ko ang bibig mo.
Ang masamang tiyahin ay nagsisinungaling. Sobra talagang inispoil ni Chief Lu ang asawa niya. Kaya ang relasyon ni Song Jiao Jiao kay Chief Lu ay hindi naman ganun kalalim, ha? Ikaw lang ang nakikita ko. At ang puso ko ay may lugar lamang para sa ikaw, Dazu, at Erzu. Nahihiya si Daddy. Si Chief Lu at kasamang Su ay sobrang sweet na magkasama. Huwag mong maliitin ang babaeng iyon. Ang kakayahan niyang mangakit ng mga lalaki. Ay talagang kahanga-hanga. Ninakaw niya ang atensyon sa teritoryo ng pamilya Song. Hindi ko ito basta-basta palalampasin. Tandaan mo, siguraduhing malinis ang lahat. Talagang mahal ni Director Lu ang kanyang asawa. Kaya si Song Jiao Jiao at ang relasyon ni Director Lu ay hindi pala gaanong close. Ang aking mga mata ay ikaw lang ang nakikita, ang aking puso ay naglalaman lamang sa iyo, Dazu, at Erzu. Nanay, gusto ko sanang humangin. Sige, isasama ka ni nanay. Sasama ako sa inyong lahat. Gusto ko ring sumama. Hindi, kayo dalawa dito lang. Tara na. Nanay, alin ang mas maganda? Ang pagtatanghal ni Comrade Su ngayon ay talagang nakakabilib. Nagkamali ako ng pag-unawa sa iyo dati. Kaya, ito ay iaalay ko sa iyo. Tigilan mo na ang pag-arte. Ano ba talaga ang gusto mo? Jengning ay lumaki kasama ko mula pagkabata. Ang aming ugnayan ay hindi mo kayang pantayan. Comrade Song, ano ba talaga ang sinusubukan mong sabihin? Kasamang Su, dati wala pa akong sapat na pag-iisip. Ngayon, nakikita ko kayo ni Jengning na napakasaya at ang inyong anak ay napakakaibig-ibig. Totoong tuluyan na akong bumitaw. Kaya, ito ang aking paumanhin na inumin. Pinapatawad kita. Naririnig mo ba ako? Ang lalaking ito ay akin. Kung mangangahas ka pang maghangad sa kanya ulit, sasampalin kita sa bibig. Bakit nahihilo ang ulo ko? Nanay, Tara na. Ikaw, munting halimaw. nanay kalimutan mo na. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Nanay, basta't ang babaeng walang hiya na si Sukyuji ay makipagtalik sa ibang lalaki, hindi na siya magkakaroon ng mukha para abalahin si Kuya Jengning. Sa oras na iyon, ikaw pa rin ang asawa ni Lu Jengning ng pamilyang Lu. Gising na siya. Ano pang hinihintay mo? Tayo na. Nanay, ikaw, pumunta ka muna sa handaan. Pagkatapos, dalhin mo rito si Kuya Jengning at ang iba pa. Gusto kong makita siyang wasak sa sarili kong mga mata. Mabuti. Sino ka? Ano ang gusto mo? Pakawalan mo ako. Kapag nainom mo itong potion, magmamakaawa kang paligayahin kita. Pakawalan mo ako. Sige, sumigaw ka. Kahit pa mapunit ang baga mo, walang darating para iligtas ka. Song Jiao Jiao, hindi kita hahayaang makalusot dito. Mahal. Lu, Komandante, Lu. Ano ang ginawa mo sa kanya? Nilaso ng droga si nanay. Ano? Gusto mo talagang maglaso ng tao, ha? Dazu, hanapin mo lahat ng malalakas na droga at dalhin mo sa akin. Ibigay mo lahat sa kanya. Sige. Jengning, hindi. Kung ipapainom mo sa akin lahat ng drogang ito, hindi kakayanin ng katawan ko. Dalhin mo siya ngayon din. Jengning, mali ako. Mali ako. Jengning.
Ang init. Konting tiis pa. Konting tiis pa. Tatawag na ako ng doktor. Huwag kang umalis. Ikaw ang aking lalaki. Ano ang kinakatakutan mo? Bisikleta. Kunin na lang. Ulitin mo iyon. Sabi ko. Ikaw ang aking lalaki. Mahal, hindi kita sasamantalahin. Maghihintay ako hanggang sa kusa mong ibigay ang iyong sarili sa akin. Mabuti ka na ba? Paano mo nalaman na dinala ako ni Song Jiao Jiao at dumating ka sa tamang oras? Sinabi sa akin ni Erzu. Tara na. Magsisimula na ang palabas. Ito dapat ang silid. Tama, pagkatapos ng lahat, asawa siya ni Chief Lu. May mga taong kumakalat ng chismis na si Kasamang Su ay nakikipagligaw-ligaw sa ibang lalaki dito. Dapat nating, para kay Kasamang Su, patunayan ang kanyang kawalang sala. Magsisimula na ang palabas. Paano ito nangyari? Narinig ko na si Kuya Jengning ay nasa bahay ng isang balo at hindi pa umuuwi at nag-asawa pa siya. Jiao Jiao, mahal. Ano naman kung may asawa siya? Pwede pa nating ipa-divorce sila. Nanay, may plano ka ba? Huwag kang mag-alala. Basta maibigay mo ang imbitasyon. Ano ba yan? Ang nasa kama, hindi ba dapat siya? Ang kakaiba ng suot ng babaeng ito. Nanay, nagwo-wrestling ba siya? Dazhu, Erzu, huwag kayong tumingin. Ikaw din. Opo, ma'am, mahal kong asawa. Huwag ka ring tumingin. Madidumi ang iyong mga mata. Lahat kayo, lumabas ngayon din. Ngayon din. Diyos ko, ang nasa kama kanina, hindi ba si Kasamang Song iyon? Hoy, ang piging ng Pamilya Song, naging iskandalo ng Pamilya Song. Talagang walang katulad. Ang anyo ni Kasamang Song ay tila mahinahon at banal. Sino ang mag-aakala na sa pribado siya ay napakabukas? Hindi mo alam kung ano ang nasa loob ng isang tao. Tara na. Umuwi na tayo. Jiao Jiao. Ito, ano ba talagang nangyayari? Hindi ko alam. Nang magising ako, Natagpuan ko na ako ay nasa kama na. Nila. Nay, kailangan mong ipaghiganti ako, Sukyuji. Tiyak na iyon ang asong si Sukyuji. Siya ang gumawa nito. huwag kang mag-alala, Jiao Jiao. Tiyak na ipaghihiganti ka ni nanay. Salamat sa araw na ito. Hindi sapat ang sinseridad. Sinasabi mo lang, salamat ng 3 salita. Ngayon, parehong tulog sina Dazhu at Erzhu. Isang lalaki at isang babae na nag-iisa sa iisang silid. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sapat na ba ito? Hindi sapat ang sinseridad. Kung gusto mong humalik ka lang, hindi pwede. Una, kailangan mong magpaliwanag ng malinaw. Bakit? Pagkatapos mong mabawi ang iyong alaala, pinili mo pa ring manatili dito. Dahil gusto kita. Paano kung hindi kita nailigtas noon? Magiging kaya tayo kasing saya ngayon. Wala ngang ganoong kung. Dahil nakilala kita. Una, bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Hoy, sino ito? Ikaw ba si Kyuchi? Parang may asawa na ang apo ko. Masaya si Lola. Parang si Lola ni Jengning ito. Magandang umaga.
Mukhang nagkakamali ang lola mo sa relasyon natin. Ipaliwanag mo na. Kung hindi, sasabihin ko lahat ng kahihiyan mo. Kayong mga bagong magkasintahan ay bukas ang isip. Hindi na ako makikialam. Pero Jengning, matagal kang nawala sa bahay. Ngayong kasama mo si QG. Dapat maging responsable ka. Kailan mo siya dadalhin para makilala ni Lola ang manugang? Nagkamali ang lola mo sa relasyon natin. Baka tawagan natin siya at ako na magpaliwanag. Maling akala. Itiisin mo lang. Sige lang, hintay lang. Tatawag na ako ng doktor. Bawal kang umalis. Lalaki kita. Anong dapat katakutan? Ulitin mo. Sabi ko. Lalaki kita. Asawa. Ang pamilya naming Lu ay napaka-tradisyonal. Kapag nag-commit habang buhay na, Ano ang gagawin ko? paano kung sumama ka sa akin para makita siya? Sasama ako sa'yo. QZ, balang araw may intindihan mo kung gaano kita kamahal. Malapit na nating makita si Lola. Kinakabahan? Medyo. Sino ba ang kinakatakutan ko, Sukyuzi? Kung hindi ako gusto ni Lola, magluluhod ka sa tablang panglaba pag uwi natin. Huwag kang mag-alala. Napakabait ni Lola. Ay, kayong mga batang magkasintahan. Napakalawak ng isip ninyo. Hindi na ako makikialam sa inyo. Pero Jengning, matagal ka nang malayo sa bahay. Ngayon kasama mo na uli si QG. Kailangan mong gampanan ang responsibilidad mo. Kailan mo siya dadalhin pa uwi para makita ni Lola ang magiging manugang niya? Pero baka masyado siyang masigla. Nandito lang ako sa tabi mo. Tara na. Ginang, malakas ang hangin sa labas, baka sa loob ka na lang maghintay. Walang problema ang ganitong hangin. Sobrang saya ko lang. Jengning, para itong isang punong bakal na 10,000 taon na sa wakas ay namumulaklak. Kung malaman ng magiging manugang ko, iisipin niya na ang pamilya Lu natin walang modo. Papuntahin mo ang isang tao sa kwarto ko at kunin ang alahas mula sa kaban at mga palamuti. Opo. Ginang, ano po ang... Ilabas mo lahat bilang regalo para sa magiging manugang ko. Ginang Lu, nandito na ang kabataang Ginoo at ang kanyang asawa. Lola, bakit suot mo na iyan? Ito ang unang beses ko makikilala ang manugang ko. Kailangan kong magbihis ng mas formal. Hindi tulad mo. QG, naghanda si Lola ng lahat ng ito, lalo na para sa iyo. Lola, napakamahal ng mga ito. Pakibalik na lang po, Dazhu, Erzhu. Bumati kayo kay Lola. Kumusta, Lola? Mabubuting bata, mahangin sa labas. Sabay tayong pumasok sa loob. Ang mga magulang na umampon kay QG ay wala na. Iniisip ko kung paano si QG nakayanan ang lahat ng mga taong ito. Lola, mula ngayon, tayo na ang pamilya niya. Kailangan mo siyang tratuhin ng mas mabuti. Kailangan pa bang sabihin iyan? QG? Kailan mo balak pakasalan si Jengning? Ito. Lola, nasa kay Jengning. Mahal, ang pamilyang Lu ay napaka-tradisyonal. Kapag nakapagdesisyon na tayo sa isang tao, mananatili tayo sa kanila hanggang kamatayan. Ano ang dapat naming gawin? Paano kung sumama ka sa akin para makita siya? Sasama ako sa iyo. QZ, balang araw maiintindihan mo kung gaano kita kamahal. Nasa kanya na iyon. Huwag kang matakot. Ang pulseras na ito, ipinamana sa mga henerasyon ng pamilyang Lu, ay isang pamana ng pamilya para sa asawa. Hayaan mong isuot ito ni Lola sa iyo. Hindi, Lola, napakahalaga nito. Hindi ako karapat-dapat dito. Ngayon sasabihin mong hindi ka karapat-dapat. Dapat mong tanggapin ang kabutihan ni Lola. Halika, isuot ito ni Lola sa iyo. Napakaganda. Lola, gabi na. Magpapaalam na kami ni QG. Ang bilis mo naman. Hoy, huwag kalimutang kunin ang regalo ni QG. Kumusta?
Nasanay ka na ba? Ang bait ni Lola, sobrang init ng pakikitungo niya sa akin. Mula nang mamatay ang mga nag-ampon sa akin, matagal na rin akong hindi nakaramdam ng ganitong saya. Chuzi, mula ngayon, si Lola ay iyong pamilya na. Ang mga bagay na ibinigay sa akin ni Lola, napakahalaga ng mga ito, lalo na ang pulseras na ito. Ang pulseras na ito ay ipinamana na sa pamilya Lu, isang pamana para sa mga manugang na babae. Isuot ko na sa'yo. Wag, Lola, napakamahal naman ito. Wala pa akong nagawa para makuha ito. Isuli mo na lang sa kanya mamaya. Yan ang pagpapahalaga nila sa'yo. Kung ibinigay nila sa'yo, tanggapin mo. Paano ko naman, ang mga ibinigay ni Lola, siguradong para sa magiging manugang na babae, paano ko tatanggapin? Kyuji. Sa totoo, lahat ng sinabi ko kanina ay totoo. Gusto kita. Kung gusto mong humalik ka na. Hindi pwede. Una, kailangan mong magpaliwanag. Bakit, matapos mong maalala ang lahat, pinili mo pa ring manatili dito? Dahil? Gusto kita. Totoo ba? Talaga, Kyuji. Bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka. Hayaan mo akong mahalin ka ng tama. Hoy, gusto mo bang alagaan ako? Tingnan natin kung kaya mo. Kung magtataksil ka, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Lola, hindi mo na kami kailangan samahan. Ako, si Dazhu, at si Erzhu ay mag-iingat sa pag-uwi. Mahal, kailangan ko pang ayusin ang ilang mga natitira pang bagay, kaya hindi muna kita masasamahan pa uwi. Ayos lang. Hindi naman malaking bagay. Magtuon ka lang sa trabaho mo. Lola! Paalam. Paalam. Nanay, hindi pa naman gabi. Bakit walang kahit isang tao sa kalsada? Sa tingin ko may sumusunod sa atin. Lumapit ka ng maayos. Huwag mo akong pilitin. Dazhu, Erzhu, huwag kayong matakot, nandito si nanay. Kung gusto ninyo kaming nakawan, dapat kayo munang nagtanong tungkol sa aking reputasyon. Sino man ang mga has na kumilos ngayon ay aalis dito naka-stretcher. Nanay, ipagtatanggol ko si Ersu. Mag-ingat ka. Lumabas ka. Narinig mo ba? Nanay, napapalibutan tayo sa harap at likod. Kailangan nating lumaban para makalabas. Manatiling malapit kay nanay. Sige, nanay, kaya ko na. Nanay, talagang nakulong tayo. Kasamang Su, sasama ka sa amin. Ano ang gusto mo? Sa tingin ko ay hindi. Ersu! Fish Killer Sue, sabihin mo sa akin, kung ilalagay ko ang kutsilyo na ito sa leeg niya at gagawa ng maliit na hiwa, mamamatay ba siya? Nanay, sagipin mo ako. Sige, lalaruin ko na lang. Tingnan natin kung anong mga trick meron ka. Sige, sasama ako sa'yo. Matalinong desisyon. Mauna ka. Boss, ang sexy ng babaeng ito. Sayang. Pwede tayong magsaya bago natin patayin. Lahat, umayos kayo. Ngayon ay hindi oras para dyan. Pakawalan mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Baliw na babae. Kung hindi dahil sa panahong ito, hindi kami magkakaroon ng pagkakataon na kidnapin ka. Saan mo ako dadalhin? Malalaman mo rin. Si Song Jiao Jiao ang nagpadala sa'yo, di ba? Walang komento. Siya lang. Bukod sa kanya, sino ba ang laging kalaban ko? Wala nang iba. Desperada na siya. Nang magising ako, natagpuan ko ang aking sarili ay nasa kama na. Sila ay, Nanay, kailangan mong ipaghiganti ako. Sukyuji, tiyak na iyon ang babaeng si Sukyuji ang gumawa nito. huwag kang mag-alala, Jiao Jiao. Maghihiganti si nanay para sa'yo. Malalaman mo kapag dumating ang oras. Nasa teritoryo mo na kami ngayon. Sige, ano ang gusto mo sa akin? Yan lang ba ang kaya ni Song Jiao Jiao? Parehong lumang kidnapping routine. Hindi ka ba nagsasawa? Pok-pok, lakas ng loob mo magsalita ng ganyan sa amo namin. Ngayon, bilanggo ka lang. Kung gumagana ang lumang paraan, bakit pa mag-abala sa lahat ng ito? Hanggat nakikipagtulungan ka, maiiwasan natin ang gulo.
Nanay, nasaan tayo? Bakit tayo nakatali? Dazhu, Erzhu, huwag kayong matakot. Dadalhin kayo ni nanay pa uwi agad. Sige, Kapag nandito ka na, kalimutan mo na ang paglabas. sinusubukan mo akong bitagin. Sige, tingnan natin kung kaya mo. Matagal na, hindi ka pa umuwi. Matagal na, at hindi siya tumawag. May nangyari siguro. Senyor, masama. Nakidnap ang ginang. Pupunta na ako. Bugbugin ninyo siya. Mga bastos kayo. Noong naglilinis ako ng isda, nasa lampin pa kayo. Tulong! Baliw na babaeng ito! Gusto mo akong patayin? Dadaan ka muna sa akin. Dazhu, Erzhu, takpan ninyo ang mga mata. Ma, ang cool mo. Mas magaling ka pa sa tigre. Sa susunod na mahuli ko kayo, babaliin ko ang mga binti ninyo. QZ, okay ka lang? Itatadtad kita tulad ng isda. Tulong. Ay, ang gulo. Buti na lang nakasalubong mo ako. Kung hindi, mamamatay ka sa lamig dito. Wala yon. Kapag naglilinis ako ng isda, mas malala pa riyan ang nangyari sa akin. Pero ang mga gunggong na ito, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Sama-samahin sila. Gusto kong makita kung sino ang mangahas na manggulo sa babae ko. Tapos na. Nanay, namatay ba ang mga pukpok na yan o hindi? Nakakabaliw ito. Kinuha ng babaeng yun ang bastos na bata at pinagpalo ang lahat hanggang sa halos patay. Patayin sila sa pambubugbog. Mga bastos kayo. Noong nililinis ko ang isda at tinatanggal ang tinik, nasa lampin pa kayo. Tulong! Baliw ang babaeng ito! Gusto mo akong patayin? Tanungin mo muna kung papayag ako. Dazhu, Erzhu, takpan nyo ang inyong mga mata. Nanay, ang galing! Mas astig pa kaysa sa bayaning lumalaban sa tigre. Sa susunod na mahuli ko kayo, babaliin ko ang inyong mga binti. Imposible. Lahat ng mga yun ay veterano. Tiyagain mo. Ano? At tinali pa ng bow. Lumabas ka muna. Kailangan kong magpalit. May utang ba ako sa iyo sa nakaraang buhay? Kidlat lang. Matulog ka. Matulog. Ayos lang. Kailangan mong magpahinga kapag nasugatan. Sinadya mo yun. Oo, sinadya ko. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa sarili mong kapakanan. Karapatan ko iyon bilang legal niyang asawa. Ginoo. Ngayon ang ina at anak na babae ay namamaalamos ng tulong sa lahat. Gayon din, kinumpirma na ng aming mga tao ang kanilang mga galaw. Dalhin sa akin ang ina at anak na iyon. Ayusin muna natin ang mga bagay-bagay. Oo. Bien. Song, pamilyar ba sa iyo ang lugar na ito? Jengning, ano ang nangyayari? Hindi naiintindihan ni tita. Maari mo ba akong kalagan muna? Baliw ka ba? Kung mangahas kang hawakan ng babae ko, mas mabuting maghanda ka para sa impyerno. Ano ang hinihintay ninyong lahat? Hulihin siya. Oh, Nanay, Tigil. Huwag mong apihin ang asawa ko. Jengning,
Anong uri ng engkanto ang ginawa ng babaeng balo na iyon sa iyo? Ano ang kulang sa akin kumpara sa babaeng iyon? Ikaw? Hindi ka man lang katumbas ng kalingkingan ni QZ. Pero Jengning, gusto na kita mula noong mga bata pa tayo. Tama na. Dalhin siya palayo. Hengneng, Shengning, paano mo nagawa ito sa akin? Nanay, kumain pa. Lola, ano ang ginagawa mo dito? Sakto lang para matikman ang luto ko. Shengning, yung bagay na binanggit ko noong nakaraan, naisip mo na ba ito? Anong bagay? Ah, Tungkol kay Jengning, dahil nagdesisyon na siyang makasama ka. Ngayon, kailangan nating isipin ang kinabukasan ng pamilyang Lu. Magkaroon ng maraming anak para ipagpatuloy ang angkan. Lola, hindi mo pwedeng madaliin ang mga bagay na ito. Ito ay tungkol sa aking apo sa tuhod. Paano ako hindi mag-aalala? Ganyan pala. Lola, huwag kang mag-alala. Kami ni Jengling ay gagawin ang lahat. Bigyan ka ng isang matabang apo na lalaki. Isang matabang apo na lalaki. KC, kapag nagka-baby ka, huwag kalimutang imbitahan kami sa isang buwang selebrasyon. Tama, tama. Eksakto. Dati akong nag-iisip kung magkakaroon ba ng anak o hindi. Alinman sa dalawa ay okay lang. Ngayon, sa tingin ko ang magkaroon ng anak. Hindi naman masamang ideya. Napakaganda naman. Mahal, maganda ang buwan ngayong gabi. Paano kung gumawa tayo ng iba? Lu Shengning, ano ang balak mo? Si Lola ay sobrang sabik sa isang apo sa tuhod. Baka dapat magkaroon pa tayo ng maraming anak. Hindi pa ako sawa sa ating oras na mag-isa. At ngayon, mayroon tayong Dazu at Erzu. Ayaw ko ng ibang tao na mangulos sa ating buhay. Tungkol naman kay Lola, bilhan mo na lang siya ng manika. Si. Ano yan sa kamay mo? Malalaman mo pagdating natin doon. Sinabi ni Lola na naiinip siya, di ba? Bigyan mo siya ng sorpresa. Anong regalo ang ibibigay mo kay Lola? Malalaman mo pagdating natin doon. Hoy, papaluin ka mamaya. Hindi kita tutulungan. Imposible. Mahal, kailangan mo akong protektahan. Lola, ang ganda ng pagpuputol mo ng bulaklak, kasing galing ng kasanayan ko sa paglilinis ng isda. Ang mga dagdag na dahon, kailangang putulin. Kung hindi, makakaapekto ito sa mood. Lola, kumusta pakiramdam mo kamakailan? Mas mabuti. Baka dapat kang lumipat dito at tumira kasama namin. Nagkataon lang na marunong ng gamot si Dazu. Si Erzu at ako ay makakasama mo. At pasayahin ka. Ang asawa ng apo ko ay napakamaalalahanin. Madalas akong pumunta rito, pero baka may hindi matuwa. Mas mabuting kalimutan na. Ikaw ang lola ko. Walang mga has tumanggi. Ano ito? Para sa akin? Sinabi mong naiinip ka, kaya binilhan kita ng regalo. Para libangin ka. Ang apo ko ay napakamaalalahanin ngayon. Ito ay para sa mga bata. Hindi ba palagi mong gusto ng mga anak para kang binilhan ng manika? Marunong itong kumanta at magsalita. Hahaha. Dapat oras na siguro. Dazu, tingnan mo nga para sa akin. Tingnan mo kung may dati kong problema. Oh. Nanay, hindi ito ang dati mong problema. Buntis ka. Buntis? Mahal, maganda ang buwan ngayong gabi. Paano kung gumawa tayo ng iba? Lu Jengning, anong ginagawa mo? Si Lola ay sabik na sa mga apo sa tuhod. Baka dapat magkaroon pa tayo ng mga anak. Talagang buntis ako. Mahal, ano ang problema? Mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Wala. Buntis lang. Mabuti, walang seryoso. Ang pagbubuntis ay walang problema. Mahal, ano ang sinabi mo? Buntis ka? Buntis ako. Paano ka biglang naging buntis? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan?
Anong ginagawa mo? Ginagawa ang dapat gawin ng asawang lalaki. Biglaan ba? Hindi ba matagal na tayong magkasama? Halika, mag-almusal na tayo. Ang sanggol ay nangangailangan ng sustansya. Bakit bigla kang naging maingat? Pinaasa mo rin ako. Ang iyong nanay at tatay ay matagal nang magkasama. Bakit wala pang balita? Lola, gising na agad. Nag-aalala ka pa rin sa pagkakaroon ng apo sa tuhod. So, may resulta ba? Lola, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Walang malaking bagay eh. Maaari kang manatili sa bahay araw-araw mula ngayon at alagaan ang mga bata. Talaga? Yan ay kahanga-hanga. Bakit nagtatrabaho ka pa rin ng gabi? Wala iyon. Ikaw ang pinakamahalaga ngayon. Ano ang ginagawa mo kanina? Wala, nagbabasa lang ng mga liham. Sa hinaharap, kapag abala ka magpatuloy ka lang sa trabaho, hindi mo kailangang samahan ako. Sa aking paningin, ikaw ay laging pinakamahalaga. Sukyuji. Mula sa unang sandaling nakita-kita, nagmahal ako ng lubos sa iyo. Pakakasalan mo ba ako? Mamahalin kita magpakailanman. Gagawin. Handa. Maghahawak ako para sa iyo. Isang kasal na inggitan ng lahat ng kababaihan sa mundo. Sa wakas, maaari na kitang tawaging asawa ko. Hindi ba tayo dati ng legal na kasal? Noong araw, gumastos ako ng 50 piso para bilhin ka. Iba to. Sa pagkakataong ito ay sa harap ng lahat ng ating mga kaibigan at pamilya. Ang jade pendant na ito ay sumisimbolo sa aking posisyon bilang pinuno. Ngayon ay ibinibigay ko ito sa iyo. Naku, ang laking kasalanan. Maswerte ka na nakilala mo ako. Kung hindi, mamamatay ka sa lamig dito. Mula ngayon, ito na ang mag-aalaga sa iyo para sa akin. Nanay, ang ganda mo ngayon, parang prinsesa mula sa kwentong Encanto. Nanay, napakaganda mo. Nahulog ang loob ko ng sobra. Ang nanay mo, ngayon, siya ay akin lang. Binabati si Chief at kasamang Sue ng isang masayang pag-aasawa. Erzu, ano ang gusto mo? Ikaw ang mabuting apo ni Lola. Sabihin mo kay Lola kung ano ang gusto mo. At bibilhin ko para sa iyo. Lola, gusto ko ng mga lalaki, hindi mga babae. Paano kung si QC ay buntis ng babae? Ano ang gagawin natin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung lalaki o babae ang dinadala ni QG, mamahalin sila ni Lola pareho. Ano ang problema? Jengning, hinahanap ko ang hipag ko. Nandito ba siya? Ano ang kailangan mo sa asawa ko? Ang lolo ko ay may sakit, medyo malala. Sumangguni ako sa mga doktor sa buong bansa at sa ibang bansa. Wala sa kanila ang makapagpagaling sa kanya. Narinig ko na ang Dazhu mo ay mahusay sa medisina. Gusto kong hingan ng tulong ang hipag ko. Ang lolo ni Linhai ay may sakit. Gusto niyang tingnan ni Dazhu. Sige, nagtitiwala ako kay Dazhu. At gusto rin niyang pagbutihin ang kanyang kakayahang medikal. Tingnan muna natin. Manugang, nandito ka na. Lolo, ito ang asawa ni Zhengning, Su Qiuji. Inimbitahan ko ang anak niya para gamutin ka. Binibining Su, ilang taon ka na? Ang anak niya, saang ospital siya nagtatrabaho? Ginoong Lin, ang anak ko dati ay nag-aral sa isang doktor na walang sapatos mula sa probinsya. Ginoong Lin, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang lahat para gamutin ka. Lolo Lin, nagdududa ka ba sa kakayahan medikal ng anak ko? Nanay, sabi ng guro dati na, ang pagkaparalisa ng muka ay nangangailangan ng pagtusok sa mga punto na yifeng at dikang. Tiyaga lang. Anong ginagawa mo? Ginagawa mo bang eksperimento ang nanay mo? Paano kung sirain mo ako? Tungkol sa kakayahan medikal ni Dazhu, makakatiyak ka, tiyak na gagamutin ka niya.
Kayong mga maliliit na bastardo. Iyon ba ang ibig kong sabihin? Normal lang na mag-alala. Wala akong magagawa kundi hayaan ang batang ito na subukan. Pakikuha ang mga record medical ni Ginoong Lin at hayaan akong tingnan, sige? Pasok! Ang dalawang doktor na ito ang namamahala sa paggamot ng aking lolo. Sila ay mga autoridad sa larangang ito. Kasamang Lin? Gusto mo talaga na itong bata ang gumamot kay Kasamang Lin? Kung may magkamali, huwag kayong lalapit sa amin. Ginoong Lin, ang iyong kalusugan ay hindi na makapaghintay. Bibigyan ko siya ng acupuncture mamaya. Bumalik ka bukas para sa huling paggamot. Bata, huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Hayaan mo lang si Dazhu na turukan ka, matatapos din agad. Nanay, ang sakit na ito ay hindi na makapaghintay. Kung maghihintay tayo, ang pulang birthmark sa iyong muka ay lalago na parang ivy sa buong katawan mo. Sa oras na yon, hihina ka ng hihina. Mahal, hindi ito masakit. Hihipan ko at magiging maayos ka. Umalis ka, tumigil ka sa kakulitan. Kung may magkamali, wala kang masisisi. Bata, buhay ang pinag-uusapan natin. Hindi ka pa nga nag-exam. Paano ka makakapagsabi ng ganyang malalaking salita? Kailangan mong managot. Pinagdududahan mo ba ang kakayahang medikal ng aking anak? Ako ang buong mananagot. Ang kakayahang medikal ng anak ng aking hipag, paano mo sila pinagdududahan? Director Lu, Kasamang Lin? Pero matanda na si Jilin ngayon. At para sa operasyon na gagawin natin, wala sa amin ang masyadong kumpiyansa. At Commander Lu, ang iyong anak ay napakabata pa. Iyan ay nagpapakita lamang na hindi kayo sapat na bihasa. Ang kailangan mo lang gawin ay makipagtulungan sa akin. Opo, Nanay, tingnan mo ang dinala ko pabalik. Dazhu, binili mo ang gamot at mabilis kang bumalik. Hoy, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ginagaranti ako na ang gamot na ito ay makakapagpagaling sa'yo. ang teknik na ito ay talagang antas ng master. Tama. Isusulat ko ang pre-operative prep mamaya. Dapat kang maging maingat. Oo, nakuha ko. Nagbago ang iyong tono ng mabilis. Shengning, wala ka bang kailangan sa team? Hindi. Si Dazhu ay naghahanda ng mga bagay. Mga ilang oras pa. Ikaw at ang hipag mo ay nagsasayang lang ng oras dito. Naghihintay ako sa anak ko. Lolo Lin, halos tapos na. Ang galing ng medikal na kakayahan ni Dazhu, Wei Xiaokun. Dazhu, pagod ka. Eto, hayaan mo si nanay na i-massage ka. Dazhu pagod? Hipag, salamat. Walang anuman. Magpasalamat ka na lang kay Dazhu. Dazhu, maraming salamat sa pagligtas mo sa lolo ko. Walang problema. Tawagan mo ako kung may problema. Lolo, ano ang pakiramdam mo? May masakit ba? Sino yung lalaking nag-opera sa akin? Ang pangalan niya ay Dazhu. Siya ang ampo na anak ni Su Qiuji at anak din ng pamilya Lu. Kaya pala nagkasundo agad kami. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Lin Yunhai. Wala kang kwenta. Tingnan mo ang asawa ni Zhengning at ang anak na pinalaki niya. Tingnan mo ang sarili mo. Walang anak, walang asawa. Lolo, ang ugnayan ni na Zhengning at hipag ay itinakda ng langit. Malayo pa ako? Lola, laro tayo, laro tayo. Erzu, matagal ka nang naglalaro. Oras na para magpahinga. Tingnan mo, si Lola ay nakikipaglaro sa'yo sa loob ng 6 na buwan na. Tingnan mo ang buhok ko. Hindi ba kalbo na ito? Lola, nagpagod ka. Hindi mahirap para kay Lola ang mag-alaga ng bata. Mahal ni Lola ang mag-alaga ng bata. Mahal, 6 na buwan ka ng buntis ngayon at matindi pa rin ang iyong morning sickness. Bakit hindi ko tawagan ang doktor para bisitahin ka at tingnan? Tatay, normal lang ito. Pagkatapos, si Mommy ay nagdadalang tao kambal, isang lalaki at isang babae. Sapat na ang isa at ikaw ay may 2. Shengning, tungkol sa nabanggit ko noong nakaraan, naisip mo na ba ito?
Ano iyon? Eh, Tungkol kay Jengning, nagdesisyon siyang makasama ka. Ngayon, isipin ang hinaharap ng pamilya Lu. Magkaroon pa ng mga anak para sa pamilya Lu. Lola, hindi mo maaaring madaliin ang ganitong bagay. Ito ay tungkol sa aking mga apo sa tuhod. Paano ako? Hindi mag-alala. Paano ba ang mga tao? Basta-basta na lang magkakaanak. Pinakamabuting umatras ng estratehiko. Alis na ako. Lola, gusto ko lang mag-focus sa medikal na pananaliksik. Hintayin mo ako. Lola bro, saan ka pupunta? Laro tayo. Erzu, huwag tumakbo. Erzu, dahan-dahan. Lola, Dazhu, maaari ba ninyong bantayan ang mga bata para sa amin?